Ang tanong ko, bro, Sige. bakit hindi sumasang-ayon ang Katoliko sa Faith Alone o Sola Fide? Bakit daw, Father Darwin, hindi sumasang-ayon ng Katoliko sa faith alone o sola fide? Kung sasang-ayon tayo niyan, maliligtas ang demonyo dahil faith alone yung demonyo, hindi gumagawa ng mabuti. Basahin natin ang Santiago 2:19, Brother Jando. Okay, basahin natin ang Santiago 2:19. Ang sabi ganito. Okay, sabi ganito. Sumasampalataya ka na ang Diyos ay iisa, di ba? Mabuti naman. Ang mga demonyo man ay sumasampalataya rin at nanginginig pa. So, kung faith alone, may faith ang demonyo. So, maliligtas yung demonyo, bro. Yes, maliligtas. May faith eh. Faith alone. Oh. May faith siya eh. So, faith is not enough, bro. Even demons believe in God. Mas matindi pa yung pananampalataya ng demonyo. Kasi nanginginig. Nanginginig pa. Ikaw hindi nanginginig, nananampalataya lang. No. Sunod na tanong, kapatid. Next question, bro. Isa pang tanong, bro. May isa pang tanong. Sige, go ahead. Ano ang kaibahan ng misa ng Katoliko kumpara sa ibang simbahan? Father Darwin, pakisagot. Malaki yung kaibahan. Una, ang misa ng Iglesia Katolika directly given, delegated from Jesus to His apostles. Dahil tayo lang ang simbahan makakonekta sa mga apostol. Kaya nga, tinatawag ang Roma na St. Peter's Square, yung tinitirahan ng ating Santo Papa. Bakit? Nandun inilibing si Pedro. Therefore, yung simbahan na sa Roma, na merong Santo Papa, konektado sa authority galing ni Pedro. Bakit importante si Pedro? Basahin natin, Brother Jando, Mateo 16 hanggang 19. Okay, ating basahin Mateo 16:16 hanggang 19, ganito. Sumagot si Simon Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Sinabi sa kanya ni Jesus, pinagpala ka Simon na anak ni Jonas, sapagkat ang katotohanan ito'y hindi inihayag sa iyo ng sinuman tao, kundi ng aking ama na nasa langit. At sinasabi ko sa iyo na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito'y itatayo ko ang aking iglesia, at ang kapangyarihan ng kamatayan ay hindi magtatagumpay laban sa kanya. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Ang ipagbawal mo sa lupa ay ipagbabawal sa langit, at ang ipahintulot mo sa lupa ay ipahihintulot din sa langit. Malinaw na malinaw, kapatid, na ang nakatanggap ng authority sa susi, sa kaharian ng Diyos, ay si Pedro. So, connected kami ni Pedro. So, yung misa namin ay real Christ. Yung misa sa mga hindi Katoliko, not real Christ. It is a symbol of Christ. So, yun ang kabihan. May authority yung Iglesia Katolika, yung iba, walang authority. Okay? Dahil hindi sila makakonect kay Pedro. Okay? So, ang pinagkaiba, ang Katoliko may connection, ang Protestante walang connection. Okay, Brother Romel Tanalgo, ikatlong tanong. Okay, bro. Ang ikatatlong tanong, bro. Anong ibig sabihin ng isang banal, Katoliko at Apostolikong simbahan sa Credo? Ano ibig sabihin ng Brother Darwin sa Credo? Sa Credo na the church is holy. Bakit banal ang simbahan? Marami namang sugarol. Marami namang adik-adik, Father, na membro sa simbahan. Maraming mga lasinggo. Maraming mga politiko na kurakot. Mga membros Katoliko, bakit tinawag na banal? Ito yung sagot, kapatid. 1 Pedro 1:16, Brother Jando, basahin natin. Brother Jando? 1 Pedro 1:16, ito nakalagay. Sapagkat nasusulat, magpakabanal kayo sapagkat ako'y banal. So, ang simbahan ay banal. Unang rason, bakit tinatawag na banal ang simbahan? Not because of the members. Not because of the leaders. But because of the founder.
Bakit banal ang simbahan? Dahil banal ang nagtatag nito. Mateo 16:18, si Kristo ang nagtatag nito. Basahin natin ang Roma 11:16, Brother Jando. Roma 11:16, ang sabi ganito, kung banal ang unang tinapay mula sa masa ng harina, gayon din ang buong masa. At kung ang ugat na punong kahoy ay banal, gayon din ang mga sanga nito. Kung ang ugat ay banal, ganun din ang mga sanga. So bakit banal ang simbahan? Hindi dahil sa mga members, kapatid. Hindi dahil sa mga leaders. Dahil yan na ang founder nito ay banal. Sunod na tanong, kapatid. Pang-apat na padre, may sunod pang tanong. Kaibigan, Buti ito, Pwede pa? bago ito eh. sige, Yung iba, Romel Tanalgo. Next question. Last question. Okay. Ang tanong ko bro, ano ang papel ng tradisyon bukod sa Biblia? Ano ang papel ng tradisyon? Ano yan? Bible, tradition. Bukod Ano papel sa sa Biblia. tradition? Ano, Basahin natin. ano ang na, bro? Yung tradition, bro. Bukod sa Biblia bro, Father, okay, nagets na. ano ang papel ng tradisyon bukod sa Biblia? Ano ang papel ng tradisyon sa Biblia, Brother Darwin? Salamat, bro. Dapat Bukod sa malaman mo na Biblia bro, dapat malaman mo, bro, mayroong tinatawag na apostolic traditions, hindi yung human tradition. Yung human tradition ang hindi nagustuhan sa Diyos. Pero itong apostolic tradition, dapat tatanggapin natin, hindi natin i-reject. Basahin natin, Brother Jando, ang 2 Thessalonians chapter 2 verse 15. Therefore, brethren, stand fast and hold the traditions which ye have been taught, whether by word or our epistle. Meron din sa 2 Timothy chapter 3 verse 6. Now we command you, brethren, in the name of our Lord Jesus Christ, that you withdraw yourselves from every brother that walketh disorderly, and not after the tradition which he received of us. So malinaw brother, na mayroong apostolic tradition. At itong apostolic tradition, kapatid, ay unang-una, sabi niya, binabasa ni Brother Jando, so then, brothers and sisters, stand firm. Kailangan hindi tayo matitinag. Stand firm. And hold fast. Dapat paghahawakan natin to the traditions that you were taught by us. No? Malinaw na malinaw. Ano pa? Either by our spoken word or by our letter. So itong Biblia, bro, tradition din ito. It is called written tradition. Sabi ni San Pablo, either by our spoken word, may oral tradition, hindi nakasulat. At ang na nararapat bang tanggapin? Tanggapin. Sabi ni San Pablo, stand firm and hold fast to the traditions that you were taught by us, either by our spoken word, sa oral tradition, and written tradition. At sabi niya sa 1 Corinthians, chapter 11, verse 2, Brother Jando, basahin natin. 11 verse 2. Now I praise you, brethren, that ye remember me in all things, and keep the ordinances as I deliver them to you. Malinaw na malinaw. Ordinances dyan, bro. Pero dito, bro, ang sabi dito, I praise you for remembering me in everything. And for holding to the traditions, just as Sa I NIV pass yan, them NIV yan, Brother Jando. NIV. on to you. Ito, sa screen. Malinaw na malinaw, di ba? Holding the teachings. Pero dito, bro, holding the traditions, just as I pass them to you. And then yung binabasa ni Brother Jando sa 2 Thessalonians chapter 3 verse 6, malinaw na malinaw, bro. Now we command you, brothers. Dahil sasabihin nila, wala na yan sa Biblia, hindi namin paniniwalaan. Pero nandyan sa tradition. Dapat din paniniwalaan. Dahil ang sabi ni San Pablo, malinaw na malinaw dito, kapatid,
na hold fast to the traditions that you were taught by us. Hold fast. Dapat paghawakan natin. Either by our spoken word or by our later. So, yung mga sinulat natin, yung Biblia, written po yun, written tradition. Pero may oral sila eh. Either by our spoken word, no? Ito po yung oral tradition, kapatid, na dapat stand firm, hold fast, dapat panigan natin at hawakan natin itong tradisyon na tinuturo namin sa pamagitan ng pagsulat at sa pamagitan ng salita. So, dapat tatanggapin, kapatid. Pero yung human tradition, kapatid, hindi galing sa mga apostol, hindi natin tatanggapin. Colossus chapter 2 verse 8. Basahin natin, Brother Jando. Colossus chapter 2 verse 8. Okay, ang sabi dito sa Colossus chapter 2 verse 8, mag-ingat kayo upang hindi kayo mabihag ni numan sa pamamagitan ng walang kabuluhang karunungan at pandaraya na ayon sa mga tradisyon ng mga tao at mga alituntunin ng mundong ito, at ang mga ito ay hindi ayon kay Kristo. Malinaw na malinaw, yung human tradition, bro. Pero dito sa, bro, hindi ko alam kung anong translation ito. Sa human tradition ang tinatawag dito. Sa, hindi ko alam anong translation ito. See to it that no one takes you captive through hollow and deceptive philosophy, which depends on human tradition and the elemental spiritual forces of this world rather than on Christ. So, si San NIV. Pablo nagsulat dito. NIV para Si San Darwin. See Oh, to it si San that no one takes you captive through hollow and deceptive philosophy, which depends on human tradition and the basic principles of the world rather than on Christ. So dito, kapatid, na ang ipa-renounce ni Apostol San Pablo is the human tradition, not the apostolic tradition.